Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Maaaring itinigil ninyo na ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Baka tinalikuran nyo na ang kape, kumain ng magaan na hapunan, o sinubukan pa nga ang mga gamot pampatulog. Ngunit sa kabila nito, gabi-gabi pa rin ay nagigising kayo ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw para gumamit ng banyo. Hindi ito dahil may ginawa kayong mali. Hindi rin ito dahil sa pagtanda ninyo. Ito ay dahil sa isang bagay na napakapamilyar na marahil ay hindi ninyo kailanman naisip. Ang sarili ninyong silid-tulugan, ang lugar na dapat sana ay tumutulong sa inyong magpahinga, ay maaaring tahimik na gumagambala sa inyong pagtulog gabi-gabi. Isang nightlight na may maling kulay. Isang kumot na nagkukulong ng sobrang init. Isang madilim na pasilyo na nagdudulot sa inyo ng kaba bago matulog. O simpleng ang paghiga ng sobrang patag na nagiging sanhi para mas maraming tubig ang salain ng inyong katawan. Ang mga detalyeng ito na tila walang panganib ay direktang nakakaapekto sa inyong nervous system, sa inyong mga hormone, at sa inyong pantog. At hindi kayo nagigising dahil kailangan ninyong umihi. Nagigising kayo dahil hindi wasto ang suportang natatanggap ng inyong katawan habang kayo ay natutulog. Ang magandang balita ay maaari ninyo itong baguhin ngayong gabi. Walang gamot, walang komplikadong supplements, ilang maliliit na pag-aayos lamang para gawing mas angkop ang inyong kapaligiran sa pagtulog para sa inyong katawan pagkatapos ng edad 60. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 maliliit na pagbabago sa inyong silid-tulugan na makakagawa ng malaking pagkakaiba. At ang huli sa listahan ay ang pinakasimpleng gawin, ngunit nagdudulot ng pinakapansin-pansing resulta kung gagawin ng tama. At magsisimula tayo sa pinakamaliit, ngunit pinakapamilyar sa lahat. Isang bagay na matatagpuan sa halos bawat silid-tulugan ng Pilipino. Isang gamit na parang nagbibigay ginhawa gabi-gabi, ngunit sa katotohanan ay ginugulo ang buong signal ng pagtulog ng inyong katawan kapag sinusubukan ninyong makatulog ng mahimbing. Solusyon bilang 5. Masyadong maliwanag ang inyong nightlight. Maraming nakatatanda ang nakakaramdam na kailangan nilang panatilihing may kaunting ilaw para mas madaling makatulog o para ligtas na makapunta sa banyo sa gabi. Ngunit, ang malabong ilaw na iyon ay maaaring siya mismong dahilan kung bakit kayo patuloy na nagigising. Ang inyong katawan ay sumusunod sa isang napakalinaw na day-night rhythm. Kapag tuluyan ng dumilim, ang pineal gland sa inyong utak ay gumagawa ng melatonin. Ito ang hormone na hindi lamang tumutulong sa inyo na makatulog ng mas mahimbing, kundi nagsasabi rin sa inyong pantog na pigilin ang ihi sa buong gabi nang hindi nagpapadala ng palagiang senyales. Ngunit kahit kaunting liwanag lang na pumapasok sa inyong mga mata ay maaaring mabilis na magpababa ng antas ng melatonin. At kapag bumaba ang melatonin, nawawala ang pagpipigil ng inyong pantog. Ang inyong katawan ay nagsisisimulang gumawa ng ihi na para bang araw na humahantong sa inyong paggising kahit hindi pa oras para pumunta sa banyo. Isang pag-aaral mula sa isang kilalang unibersidad na inilathala noong 2022 ang sumubaybay sa pagtulog ng mga nakatatanda sa ilalim ng 2 kondisyon. Ang isang grupo ay natulog sa ganap na kadiliman. Ang isa namang grupo ay natulog na may malabong ilaw na katulad ng isang nightlight o maliit na TV na wala pang 100 lux.
Ipinakita ng mga resulta na ang grupo na may malabong ilaw ay may dobleng panganib ng paghihi sa gabi, mas mataas na tibok ng puso habang natutulog, at makabuluhang pagbaba ng antas ng insulin. Nangangahulugan iyon na sapat na ang kaunting liwanag para guluhin ang buong sistema ng pahinga at regulasyon ng inyong katawan pagkatapos ng edad 60. Kaya, kung kasalukuyan kayong gumagamit ng nightlight, ilaw sa pasilyo, standby na TV, o manipis na kurtina, oras na para baguhin iyan ngayong gabi. Lumipat sa isang malabong pulang ilaw na nakalagay malapit sa sahig o gumamit ng motion sensor light na bubukas lamang kapag tumayo kayo mula sa kama. At kung maaari, subukang patayin ang lahat ng pinagmumulan ng ilaw sa loob lamang ng isang gabi. Maaaring magulat kayo sa kung gaano kahimbing ang inyong magiging tulog at kung paano hindi na ninyo mararamdaman ang pagnanais na umihi sa kalagitnaan ng gabi tulad ng dati. Ngayon, patay na ang mga ilaw. Ang silid ay ganap ng madilim. Ngunit kung pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay nanginginig pa rin kayo dahil sa malamig na paa, at pagkatapos ay biglang tatayo para umihi, ang problema ay maaaring hindi na ang ilaw. Maaaring ito ay ang lamig. Solusyon bilang 4. Masyadong malamig ang inyong silid. Ang pagtulog sa isang malamig na silid ay maaaring makatulong sa inyo na makatulog ng mas madali. Ngunit, pagkatapos ng edad 60, ang isang silid na sobrang lamig ay maaaring maging pabigat sa inyong urinary system. Kapag bumaba ang temperatura sa paligid, automatikong pinipiga ng inyong katawan ang mga daluyan ng dugo upang mapanatili ang init para sa mahahalagang organo tulad ng puso at atay. Pinapagana ng inyong nervous system ang bahagyang pagtaas ng presyon ng dugo, mas mabilis na tibok ng puso, at lalo na ang pagtaas ng pagsasala ng bato. Ang resulta ay kailangan ninyong umihi ng mas maaga at mas madalas kahit na magaan lang ang inyong hapunan at hindi gaanong uminom ng tubig. Ang fenomenong ito ay tinatawag na cold-induced diuresis at napakakaraniwan sa mga nakatatanda na nakatira sa mga kapaligirang may air condition o mas malamig na klima sa gabi. Isang pagsusuri noong 2020 na inilathala sa journal na Sleep Research ay malinaw na ipinakita ang ugnayan sa pagitan ng temperatura ng silid tulugan at dalas ng pag-ihi sa gabi. Ang mga nakatatanda na natulog sa mga silid na mas mababa sa 19 degrees ay may mas mataas na bilang ng pag-ihi sa gabi kumpara sa mga natulog sa mga silid na nasa pagitan ng 20 hanggang 20.2 degrees. Hindi lang iyon, ang mga nasa mas malamig na silid ay mas kaunti rin ang oras sa mahimbing na pagtulog. Mas malamang na magising sa gabi at mas pagod sa umaga. Ipinapakita nito na ang pakiramdam na malamig ay hindi laging nangangahulugang ang inyong katawan ay nagpapagaling. Kung masyadong lumamig, hindi na sapat ang kalmado ng inyong katawan para tunay na magpahinga. Ang solusyon ay hindi ang magpatong-patong ng kumot o magsuot ng makakapal na damit. Ito ay ang ayusin ang hangin sa inyong silid upang umangkop sa inyong katawan pagkatapos ng edad 60. Itakda ang inyong thermostat na manatili sa pagitan ng 20 hanggang 20 tagsidong at panatilihin itong tuloy-tuloy sa buong gabi sa halip na babaan pa ito pagkalipas ng hating gabi. Iwasan ang direktang pagtama ng hangin mula sa aircon sa inyong kama o ang pagpasok ng malamig na hangin mula sa mga bintana habang papalapit ang umaga. Kung gumagamit ng heater, pumili ng isa na may automatic sensor na nag-aayos
batay sa totoong temperatura upang maiwasan na masyadong uminit ang silid at pagkatapos ay biglang lumamig muli. Ilang maliliit na pagbabago lamang sa kung paano ninyo kinokontrol ang temperatura ng silid ay makakatulong sa inyong nervous system na mag-relax, mabawasan ang pangangailangang umihi, at magbigay daan sa inyo na makapasok sa isang tunay na mahimbing na pagtulog. Kung nagising na kayo na kailangang umihi at kasabay nito ay nilalamig ang inyong mga paa, batok, o puson, maaaring hindi ito senyales ng mahinang bato. Maaaring simpleng hindi sapat ang init ng inyong silid tulugan para lubusang makapagpahinga ang inyong katawan. Ngunit ang temperatura ay isang bahagi lamang ng inyong kapaligiran sa pagtulog. Dahil kahit natutulog kayo sa isang silid na sapat ang init at sapat ang dilim, maaaring hindi pa rin lubusang makapagpahinga ang inyong katawan kung ang inyong utak ay nananatiling alerto. At para sa maraming senior, may isang tahimik na pag-aalala na nananatili gabi-gabi bago ipikit ang kanilang mga mata. Ang takot na pumunta sa banyo sa dilim at madulas. Ang malalim na personal na alalahaning ito ay nakakaapekto sa kalidad ng pagtulog ng higit pa sa inaakala ng karamihan. Solusyon bilang 3, hindi ligtas na daan papuntang banyo. Maaaring tila walang kaugnayan, ngunit ito ay isa sa mga nakatagong sanhi ng patuloy na paggagambala sa pagtulog sa mga nakatatanda. Ang pagtulog ay hindi lamang isang biolohikal na kilos. Ito ay isa ring estado ng isipan. Kapag nakaramdam ang inyong utak kahit ng kaunting panganib, hindi nito hahayaan na makatulog kayo ng mahimbing. At iyan ang problema. Maraming senior ang nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, hindi dahil puno ang kanilang pantog, kundi dahil ang kanilang katawan ay laging nasa estado ng pagiging alerto. Alam nila na kung kailangan nilang umihi, kailangan nilang maglakad sa isang madilim na pasilyo. Maaaring madulas ang sahig. Maaaring gumalaw ang basahan. Ang kanilang tsinelas ay maaaring masyadong malayo para abutin. At kung sila ay matisod, walang tutulong sa kanila. Ang maliit na pakiramdam ng pag-aalala na iyon ay sapat na para panatilihin ang utak sa isang estado ng pagiging gising. Bilang resulta, nagiging mas sensitibo kayo sa kahit kaunting pagnanais na umihi. Kaya't bumabangon kayo, pumupunta sa banyo, bumabalik sa kama, ngunit hindi na makatulog muli. Isang survey noong 2021 sa mahigit 1,000 na senior citizen ang natuklasan na 37% sa mga nakakaranas ng paghihi sa gabi ay umamin din na hindi sila komportable sa pagpunta sa banyo sa gabi. Ang grupong ito ay mas madalas magising, may mas mababang kalidad ng tulog, at 2 beses na mas malamang na magdusa mula sa talamak na insomnia kumpara sa mga may ligtas na daanan papuntang banyo. Ipinapakita nito ang isang malinaw na koneksyon sa pagitan ng pisikal na kaligtasan sa tirahan at malusog na pisyolohikal na pagtulog. Ang solusyon ay hindi kailangang maging komplikado. Alisin ang anumang sagabal sa daan mula sa inyong kama papuntang banyo. Ilagay ang inyong tsinelas sa tabi mismo ng kama at gumamit ng mga may strap sa likod para maiwasan ang pagkadulas. Mag-install ng mga motion sensor na ilaw sa sahig na may malambot na kulay malapit sa inyong kama at sa kahabaan ng pasilyo sa halip na buksan ang matingkad na ilaw sa itaas. At kung maaari, magdagdag ng handrail na nakakabit sa dingding sa mga lugar kung saan kayo pinakamalamang na madulas, lalo na malapit sa pinto ng banyo. Kapag naramdaman ng inyong katawan na ito ay ligtas, hahayaan ng inyong nervous system na makapasok kayo sa mas malalim na pagtulog
at matututo ang inyong pantog na manahimik ng mas matagal. Kapag ligtas ang pakiramdam ng inyong katawan, nagre-relax ang inyong mga ugat at nagiging mas madaling makatulog ng mahimbing. Ngunit ang kapayapaan ng isip ay hindi lamang nagmumula sa espasyo sa inyong paligid. Nagmumula rin ito sa kung saan kayo nakahiga, mula sa sapin ng kama hanggang sa pantulog na isinusuot ninyo gabi-gabi. Kung hindi tunay na komportable ang inyong katawan kapag dumadampi sa kama, hindi kailanman magiging kumpleto ang inyong pagtulog. Solusyon bilang 2. Hindi angkop na sapin ng kama at kutsyon. Pagkatapos ng edad 60, nagiging mas sensitibo ang inyong balat. Ang inyong kakayahang mag-regulate ng temperatura ng katawan ay bumababa rin. Kung ang inyong sapin sa kama ay gawa sa tela na nagkukulong ng init o kulang sa breathability, maaari kayong makaramdam ng pagkainis, bahagyang pagpapawis, o makaranas ng palagiang pangangati kahit na perpekto ang pakiramdam ng temperatura sa silid. Ang maliliit na iritasyong ito ay sapat na upang gambalain ang mahimbing na pagtulog na nagiging sanhi ng paggising ninyo ng maraming beses sa buong gabi. At kapag nagambala ang inyong pagtulog, lumalakas ang inyong pagnanais na umihi. Ang katawan na nagising ay nagiging mas sensitibo sa mga panloob na senyales, lalo na mula sa pantog. Maraming tao ang nag-aakala na talagang kailangan nilang umihi, ngunit sa katotohanan, ito ay dahil lamang sa hindi sila nakatulog ng sapat na himbing. Isang pag-aaral noong 2020 na isinagawa sa isang Sleep Health Institute ang nagbigay sa isang grupo ng mga nakatatanda ng mga sapin ng kama at damit pantulog na gawa sa natural na koton o temperature regulating na bamboo fabric. Pagkatapos ng 3 linggo, ang kanilang paggising sa gabi ay bumaba ng average na 38% at ang nakakatuwa, halos 60% ng mga kalahok ay hindi na nakaramdam ng pagnanais na umihi sa gabi tulad ng dati kahit na pareho pa rin ang kanilang pag-inom ng likido. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagpili ng tela. Pumili ng mga sapin ng kama, pantulog, at punda ng unan na gawa sa mga materyales na breathable, sumisipsip ng kahalumigmigan ng maayos, at hindi madulas o malagkit. Iwasan ang makakapal na sintetikong tela tulad ng polyester o satin dahil maaari itong magkulong ng init at magdulot ng discomfort sa kalagitnaan ng gabi. Kung madalas kayong magising na naiinitan o bahagyang pinagpapawisan sa bandang leeg o likod, ang problema ay maaaring hindi ang inyong mga hormone o panloob na kalusugan. Maaaring ito ay ang inyong kama. At sa isang simpleng pagpapalit lamang ng sapin sa kama, maaari kayong makatulog ng mas mahimbing sa mas mahabang oras. At ang inyong pantog ay maaaring manatiling tahimik sa buong gabi. Kapag ang inyong katawan ay nababalot ng kaginhawaan mula sa tela hanggang sa unan na wastong sumusuporta sa inyong leeg, kumakalma ang inyong nervous system, lumalalim ang inyong pagtulog at hindi gaanong nagiging aktibo ang inyong pantog. Ngunit may isa pang huling bagay. Maaaring tila walang kaugnayan, ngunit ito ay isang nakatagong dahilan kung bakit nananatiling abala ang inyong mga bato sa buong gabi nang hindi ninyo namamalayan. Hindi ito nagmumula sa ilaw, temperatura, o pagkabalisa. Nagmumula ito sa posisyon kung paano kayo natutulog. Solusyon bilang 1, pagtulog ng ganap na patag. Maraming senyor ang natutulog ng nakatihaya na nakaunat ng buo ang kanilang mga binti sa buong gabi. Ito ay isang karaniwang posisyon dahil magaan ito sa pakiramdam para sa gulugod. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na kapag ang katawan
ay nakahiga ng ganap na patag, lahat ng likido na naipon sa mga binti sa maghapon ay nagsisimulang umakyat paitaas dahil sa gravity. At ang unang lugar na nararating nito ay ang mga bato. Kapag ang mga bato ay biglang nakatanggap ng malaking dami ng likido sa gabi, pinapabilis nila ang pagsasala. Mas mabilis at mas marami ang nagagawang ihi, at mabilis na napupuno ang pantog na nagpapadala ng senyales sa utak upang gisingin kayo, minsan ilang oras lamang matapos makatulog. Hindi ito isang sakit sa pag-ihi. Ito ay isang normal na pisyolohikal na tugon kapag ang katawan ay nananatili sa maling posisyon ng masyadong matagal. Isang pag-aaral noong 2021 sa mga nakatatanda sa Japan ang natuklasan na ang mga nagtaas ng kanilang mga binti ng mga 10 sentimetro gamit ang isang malambot na unan o maliit na sapin sa ilalim ng tuhod ay nabawasan ang pag-ihi sa gabi ng hanggang 50% pagkatapos lamang ng 1 linggo. Walang gamot, walang pagbabago sa dieta, isang simpleng pag-aayos lamang na sumusuporta sa sirkulasyon habang natutulog. Ang solusyon ay napakasimple. Subukang maglagay ng malambot na unan sa ilalim ng inyong mga tuhod o gumamit ng manipis na sapin upang bahagyang itaas ang inyong mga binti. Hindi kailangang itaas ng masyadong mataas, sapat lamang upang hindi itulak ng gravity ang sobrang likido papunta sa inyong mga bato. At kung madalas kayong magising 2 o 3 oras matapos makatulog na may pagnanais na umihi, maaaring ito ang pinakaunang bagay na kailangan ninyong ayusin. Isang maliit na pagbabago, ngunit maaaring makatulong ito sa inyo na makatulog ng tuloy-tuloy sa buong gabi simula ngayong gabi. Maglaan po kayo ng sandali ngayong gabi upang tingnan ang paligid ng inyong silid. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat. Ilang maliliit na pagsasaayos lamang sa mga tamang lugar ay maaaring makagawa ng napakalaking pagkakaiba. Masyado bang maliwanag ang ilaw? Masyado bang malamig ang silid? Pinagpapawisan ba kayo sa gitna ng gabi dahil sa inyong sapin sa kama? Nagdudulot ba sa inyo ng kaba ang daan papuntang banyo? At panghuli, sa anong posisyon kayo natutulog sa buong magdamag? Lahat ng mga bagay na ito ay maaaring tila walang kaugnayan, ngunit madalas sila ang nakatagong dahilan kung bakit ginigising kayo ng inyong pantog sa gabi. Bilang mahalagang aral, tandaan po natin na hindi sira ang inyong urinary system. Hindi mahina ang inyong katawan. Ito ay simpleng tumutugon lamang sa isang kapaligiran na hindi pa angkop para rito. At nasa inyo ang kapangyarihan na baguhin ang kapaligirang abir mo iyon simula ngayong gabi. Kung alinman sa 5 bagay na ito ang nakagulat sa inyo, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin. At kung nasubukan na ninyo ang isa sa mga solusyong ito at nakatulong ito, ibahagi ninyo ang inyong kwento upang ang iba ay magkaroon din ng pag-asa at inspirasyon na gumawa ng pagbabago. At kung nakatulong ang video na ito na mas maunawaan ninyo ang inyong katawan pagkatapos ng edad 60, huwag po ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Narito lang po ako araw-araw, hindi lamang para pag-usapan ang tungkol sa pantog o pagtulog, kundi para samahan kayo sa bawat hakbang habang binabawi ninyo ang ginhawa at kontrol sa inyong sariling katawan. Karapat-dapat kayo sa isang mahimbing at nakakapagpabagong lakas na tulog at sa paggising bukas na tunay na sariwa ang pakiramdam. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.